Inilunsad ng pamahalaan at United Nations Office of Counter-Terrorism ang Advanced Passenger Information System o APIS. Layon niya na mas patibayan ang seguridad sa mga paliparan at pahuli ang mga dayuhang nananamantala sa Pilipinas. Kabilang dyan ang pinaghahanap pa ring boss of all bosses ng mga pogo na si Wang Jiang na business partner daw ni Alice Guo. May unang balita si Salima Refran. Reklamong qualified human trafficking na ang kinakaharap ng tatlong big boss ng umano'y pogong sinalakay ng mga otoridad sa Makati Business District. Sila ang CEO, Finance Officer at Operations Manager na nagpakilalang Special Class BPO. Originally Chinese. Pero yung kanilang Chinese nationality, they've given that up. Ngayon, Kittian na sila from St. Kitts. Nabibili yung citizenship ng St. Kitts. At sino mga bumibili nito ng mga nakaraang taon na nakikita natin? Wang Jiang. Di ho ba? Si Wang Jiang, siya po yung business partner ni Alice Leal Guo Waping na merong multiple passports. 5 Japanese at 6 na Pilipino ang tumayong witness complainants sa umano'y panlilin lang sa kanila ng kumpanya para magtrabaho sa inakala nila'y isang lehitimong negosyo. 3 incorporators rin ang isinama sa reklamo in absentia base sa kanilang SEC papers. Makikipag-ugnayan ng PAOK sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng pagkakaroon ng isang iniimbestigang scam hub sa iisang gusali at building complex kasama ng ilang embahada at consular offices. Para lang mabigyan ng DFA ng karampatang paalala yung mga embahada, baka mamaya meron silang nakompromiso na mga installations o nakompromiso na mga information, data, because these are cyber criminals. Pinalaya ang nasa 50 Pinoy na nahuli pero subject pa rin ng investigasyon. Mananatili naman sa kustodiya ang Pinoy na may arrest warrant. Ang mga dayuhan sasailalim sa immigration inquest para sa immigration violations. Dadaan rin sila sa verification para matiyak na walang nakahalong pugante mula sa ibang bansa. Mas pinatibay na border security at mas pinalakas sa pagbabantay naman daw ang hatid ng inilunsad ng pamahalaan at United Nations Office of Counter-Terrorism na APIS o Advanced Passenger Information System. Isa itong software program ng United Nations kung saan makikita agad ang impormasyon ng pasaherong papasok ng Pilipinas at maibabangga sa intelligence databases tulad ng sa Interpol. Across the board, it would be effective for anyone who is on a national watch list, whether that be a criminal database or a national terrorist watch list, but also those who are listed within Interpol systems and databases. So that could include anybody from who's on a red notice or any other notices of Interpol. Enhance na magiging security pagdating doon sa pagpigil ng pagpasok ng mga fugitives. Real time ang pagtanggap po namin ng impormasyon. So pagpasok pa lang ho nila, pag check-in pa lang sa eroplano, on the way pa lang sila sa Pilipinas, malalaman na ho namin kung dapat bang papasukin o hindi ang isang pasahero. Nasa pilot testing pa ngayon ang programa sa 2 airline. Kalaunan ay palalawigin ito sa iba pang commercial airlines. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.